Mas efficient ba kung naka-deploy ako? Parehas naman yan, sir, na efficient. Kasi yung machine po talaga ang magsasabi kung efficient yung production mo or hindi. Kapag delay ang customer ko, susulat lang yan ng written agreement na extending the delivery date. Efficient kaming gumalaw dito, sir. Yung truck driver ko, kasama po yung technician namin. Dalawa sila. Okay, ano ba yung mga tinatawag na liability? Yung mga investment mo na hindi kumikita. Ang bahay kasi, sir, it's a non-stop project. Kumikita ba yan? Yung word na kumikita, sir, kita talaga pag tinarabaho. Lahat tama ng negosyo, sir, eh. Pag hindi mo tinarabaho, pinabayaan mo, of course, hindi kikita. Ano kailangan mo ibigay ko sa'yo? Na sample ng tubig? Yung gagamitin nyo mismo. Gano'n ka dami? At least 1 liter or 500 ml, kaya ko na. Yung mga tubigan na sinuplayan ko, like sa Baguio, sir, sa maniwala ka hindi, kahit tanongin mo yung mga sekretarya ko, naga 1,500, 1,200 bottles daily. Sir, kung ang machine mo, 200 lang kaya, may order ka 1,500 eh. Mahanap na ibang supplier yun. Natural. At palagay mo ba, boss, hindi ka kukumpetensyahin ng mga tao sa'yo? Pag nakita nilang, ay, itong tubig lang to, ang daming basyo sa labas eh, ibig sabihin malakas. So, mag-idea na, labanan ko nga to. Pero kung ang water station mo, simple lang tumarabaho, wala ka nakikita ang galon. Pero dyan, lakas ng operation mo sa likod. Mayaman ka na bago ka magaya. Wala pa isip si sir. Pala yung nakikita ko doon, kaya tambak-tambak sila ng basyo doon. Walang maikarga. Tsaka itong mga taga-bangkong to, boss, hindi lalapit dito at hindi magpapautang yan na hindi nakikitang kumikita yung mga in-installan ko. Kaya yan lumapit dito kasi nakita nila yung mga in-installan ko, kumikita. Matatalino yung mga yan eh. Hindi ako naglo-loan sa kanila. Pero andito po sila para mag-offer sa mga kagaya mo na gusto package 5. Ako ni-9 ko na. Ngayon, ang ilo-loan mo sa kanila, yung 9 mo. Sir, yung idadagdag ko lang yung sinabi niyo, Sir Alfred, ano? Yung kung ang production lang niya, sir, is 200, ano po. Tapos mag-offer po kayo ngayon ng panibagong mas malaking Machine. Yung ilolon pa niya, sir, idadagdag niyo doon. Kung ang produce lang niya, sir, is 200, magiging 1,000. Kamo na lang, sir. Yung 25 doon, sir, mas malaki pa po yung makikitain niya doon. Mas malaki pa yun kumpara doon sa ibabayad sa bangko. Natural. Natural, sir. 2% lang sila eh. Yun po yun. Kaya sabi ko, ang water station kasi, nakaka-stress talaga yan pagka walang nag-guide sa'yo. Kaya sir, kapag may tanong ka, tawag ka lang sa amin. Actually, ang start ng negosyo natin, sir, pag na-install na namin yan, doon pa lang mag-i-start yung transaction natin. Kasi ngayon, wala pa kayong masyadong tanong niyan. Although nasa Facebook na, sa YouTube naman na yung... Kinagaan ko nga sir, panoodin yun. Pagtsagaan mo na, sir, yun lang nakayanan ko. Ang galing nga, talagang astig eh. Sila, sir, taga Bicol po sila. Dumayo pa. Naguhukay pa lang ako nung tatayuan ko, gadget na ako sa inyo eh. Mas efficient ba kung naka-deploy ako? Parehas naman yan, sir, na efficient. Kasi yung machine po talaga ang magsasabi kung efficient yung production mo or hindi. Kung nag-deep well ka, wala ka binabayarang nawasa. Kuryente lang binabayaran mo. Pero kapag nakanawasa ka naman, babawasin mo yung kuryente mo kasi wala kang binabayarang motor pump sa labas. Halos tabla lang, pero mas matipid pa rin ang deep well. Kaya lang problema mo kasi kapag deep well ka, ang dami mong requirements na kailangan i-comply. Kailangan mong kumuha ng permit. Kapag hindi ka kumuha ng permit, di ka bumili ng tubig sa nawasa, ireklamo ka ng nawasa. Kasi nagbebenta ka ng tubig tapos wala kang water permit, yari ka. Kapag package 5 po kasi, itong mga packages namin, sir, syempre kami, sobrang concerned kami, anong klaseng tubig yung pipilter namin? Kasi ito lang yung machine natin. Pero pag package 9 yan, boss, kahit ano, kahit tubig alat pa ibigay mo sa akin, sir, linisin namin yan. Nag-gets nyo ba ako? Kasi malaki yung makina. Ang kagandahan lang po kasi, fully automatic siya. Tapos yung capacity na kaya niyang i-produce. Yung package sa ito namin, August ito. 35 working days, sir. Kapag mayroon akong isang kliyente na hindi natapos yung building niya at humingi ng extension sa akin, dudukutin ko yung slot niya, bibigay ko sa'yo, pwede yun. Pwedeng mapaaga yun. Kapag ako late ng 35 working days, magabayad ako sa 3% daily. Pagdasalo sana mali si Sir Alfred. Nandyan po ka sa kontrata kasi. Pinirmahan mo na nga, hindi mo binabase. Ganon din po kami pagdating sa pagkontrata. Ganyan po kami ka-dedicated. Na alam namin na hindi kami magpapadelay and deliver sa inyo. Kasi nga, meron kaming obligasyon sa inyo na hindi kami dapat ma-delay. Pag kayo ang delay, supposed to be dapat magabayad ka sa akin 3%, di ba? Nakalagay din dyan yun eh. Hindi nyo pinapadeliver sa pa-install.
Kasi tapos na yung machine mo, na 35 working days na, we're ready to deliver na. Kayo ang delay. Pag kayo matras sir na ipapa-install Oo. sa kanila yung... Hindi, naka-ready na nga yung bahay eh. Oh, yun. Sinasample ko lang, sir. Sample lang sir. Paano naman, on the other hand, kayo ang delay? Kapag delay ang customer ko, susulat lang yan ng written agreement na extending the delivery date. Kung parang ina-acknowledge na kami na sila yung nagpapa-extend. Para ako nang bahalang mag-waive na huwag silang magbayad ng 3% sa amin. Kaya minsan bias din sir eh, no? Para at least kahit paano, matulungan natin sila. Kasi paano mo masasabing tinulungan mo kung ginipit mo sa Yes, sir. oras? Yes, sir. Yung tao kasi, kung ba't na-delay, ganito yan. Yung building na scam ng contractor, that's one. Apo. Na-delay kasi yung budget naubos na dahil doon sa napunta yung pera sa building. Tapos minsan po, worst case scenario, wag naman sana namatay ng kamag-anak or nagkaroon, hindi inaasahang pangyayari. Kaya nadidelay kung minsan. Kaya humingi kami ng request na dapat kayo ang mag-inform sa amin na kayo yung nagpapa-extend. Ganun ang sistema kasi sa kami, we're protecting the company and we are protecting you also. Mahirap kasi, may kontrata eh. Yes, Tapos, ang nangyari, hindi kami binigyan ng notice. So, ano ibabangga ko sa court na, uy, kayo yung nagpa-extend. Yes. Oh, yun. So, dapat meron kaming matatanggap na letter from the client namin. Humingi naman pasensya. Kailangan lang namin acknowledgement na Sila. please extend the delivery, ganyan. Ayoko na humingi ng pasensya, wala namang kasalanan eh. About sa payment, Oo. ito ay 50% ng down namin. Yeah, 50%. Yeah. Doon na ako mabayad nung sa delivery fee. Yes, doon na lang, sir. Ibibigay naman sa yung kumpletong resibo, invoice, and everything. Yan, sir, acknowledgement na kontrata tayo, nagbagay kayo ng 50% sa amin, bigyan namin kayo ng building plan and whatsoever. Ngayon, pag deliver namin doon, sir, kapag na-receive nyo na lang kompleto yung item, doon nyo po kami babayaran ng buo. Para safe kayo. Sa delivery naman, sir, as long as kami ang nag-deliver, insured namin yan. Ibig sabihin, whatever na mangyari sa parcel nyo, sa biyahe, kasi nangyayari po yan, sagot namin yun. Pero pag pinick up nyo rito, nasira yung machine, sagot nyo na yan. Kasi the moment na nilabas namin, wala na kami. Goods yan As dito, goods sa na labas yan. At basta mga tauhan ko naman nag-deliver, mga truck naman po natin. Kaya kami as much as possible, sir. Sulitin mo yung delivery mo kasi yung truck naman po ang mag-deliver sa'yo. Yung binigay sa amin ng contact number, halimbawa nandun kami, pwede kaming mag-text doon or mag-message. Si Miss Lovely pa din po ang mag-a-assist Oo sa nga po, inyo. halimbawa message kami na samahan nyo na ng ano yan, kahit 200 na galon. Kasama na sa delivery fee. Yes, pwede yun. Kasi kayo lang nagbayad ng truck eh. Oh, wala naman kaming backload pagbalik eh. Wala kaming dalang nyug. Sino pala yung mag-install doon, sir? Yung delivery boy din. Efficient kaming gumalaw dito, sir. Yung truck driver ko, kasama po yung technician namin. Dalawa sila. Kasi iniisip ko kasi yung accommodation. Pag naging tatlo, sir, sabihin mo sa akin, sir. Sir, ito maganda to, sir. Ha? Malaking tulong sa mga customer ko to. Ang ganda nung idea na yung lost, sobra pa. Opo. Parang magpapatek ang apartment mo sir ng 20 units. Yung 10 magbabayad sa bangko, yung 10 kita mo na. Ikaw umutang sir, di wala kang kita. May bangko ng producer, sir. Meron na sir. Ah, ganun ba? Opo. Mabilis ang approval. Ayun ang maganda. Dapat talaga produce talaga. Producer. Ito kasi nilalapit nila sa akin. Pasok mga suki. Hanggang Bicol sir, meron po kami. Hanggang Bicol. Lahat ng branches pwede. Basta mayroong producer. Apo. Tapos mayroong vouch kay Watermax. Ganon. Apo. Aba, matindi. Papanotaryo namin tong 3 pa. Para pagbalik ng tao ko sa inyo, yung kopya nyo nandyan, hindi po notaryado yan. Pag-deliver po ng machine ninyo po, dala po niyo yung notaryadong kontrata. Kaya 4 po yung pinaprint natin. Nakakatuwa. Salamat, sir. Parang grabing legality. Grabe. Akala niya kasi basta bili lang. Ay, hindi po ganun, sir. Kasi, sir, kapag kahinigpitan na po kayo ng taga-FDA natin, taga-DOH, meron po kayong ibibigay. Kami po, bumili ka sa akin, may CPR ako ibibigay sa'yo, tsaka registration mo from the Food and Drug Administration, yung FDA natin. So, bibigyan kita ng kopya nun. So, para pag may sumita sa'yo doon, may FDA ako. Natutuwa ka ba, sir? Sabi na, satisfied kita, sir. Satisfied. 100%. Wow. Paano? Okay na kami, sir. Malayo Sir. pa ang biyahe namin. Thank you so much. Iba kasi, kontento na kung anong meron. Kapag kontento ka na kung anong meron ka ngayon, ba't ka pa magninegosyo? Pero kung ikaw, hindi ka pa kontento, meron ka pang mga goal, meron ka pang mga pangarap, yung negosyo pwede mong idagdag. Kumbaga, hindi para mag-quit sa secular na ginagawa mo ngayon. Diba sabi mo, sir, OFW ka, taga-Guam ka. Siguro kaya ka napunta dito, sir. Gusto mo lang magkaroon ng stable job dito, stable na negosyo. Yung mga pinaghirapan mo abroad, hindi naman mauwi sa wala. Kasi kahit sabihin mo, ang lakas mo kumita abroad, boss, ang pera, ang bilis mo, boss. Ilang taong ka ng OFW, sir? Sa pag-abroad mo, sir, ano nang manaipon mo, sir? Bahay.
Ang reason talaga ng pag-abroad mo is maiataas mo kahit paano yung lifestyle nyo dito sa Pilipinas, May di ba? pagkakitaan sa pinagpaguran niya. Kung bahay, sir, ang tawag namin dyan, sir, is liability. Hindi po yan asset. Okay, ano ba yung mga tinatawag na liability? Yung mga investment mo na hindi kumikita. Ang bahay kasi, sir, it's a non-stop project. Pag sinabing non-stop project, pag nagawa mo na yung bahay mo, next year, iba na yung gusto mo. Gusto mo mas malaki na, mas maganda. Pag minakita kang bagong modern na nayari ulit, gusto mo, uy, gusto ko, medyo improve ko yung bahay ko. Ang bahay, sir, nasisira. May mini-maintain ka. Kapag mas malaking bahay, mas malaking maintenance. Ang tanong, saan ka kukuha ng pang-maintain doon? Yun. To be honest, sir, tama yung idea mo. Kasi ako, sir, bago ko ipagawa yung bahay ko, sir, nagnegosyo muna ako. Doon muna ako sa mga kumikita. Okay, nagtayo ako ng negosyo. Anong tinayo ko? Water station. So, nagtayo ako ng water station, kumikita. Ang gusto nga ng wife ko noon Dad, mag-rent tayo. Hindi, lumang bahay na lang ng tatay mo. Total, di naman tinitirahan. Nakisama muna ako sa benang ko, sir, para makapagsimula lang ng negosyo. Ngayon, sir, nung kumikita na, 4 na yung branch ko, 4 na yung tubigan ko, sir. Ngayon, anong next na ginawa ko? Doon na tayo magluho. Kasi may pera na tayo May pambili na ako, sir Before ako bumili ng mga hilig ko, siguro nakikita mo naman, sir, na mahilig ako sa motor. Sa kung ano man, barel, motor, ayun ang mga hilig ko So before ko bibilhin ng mga bagay na yan na nagpapasaya sa akin, sir, ang totoo niya, nagninegosyo muna ako. So yung negosyo, yun ang magsusustain ngayon. Kasi pag bumili ka ng motor, anong kailangan? Maintenance, change oil, gasolina. Hindi mo siya ma-enjoy kung wala ka namang pambili ng gasolina. Liability yan Buti sana kung ganyan yung motor na tumataas ang value. May mga motor ako na ganon, mga limited, tumataas ang value. Pero, ang bahay kasi, sir, depende. Kapag tinayo mo sa lupa, tumaas ang value. Ang tanong, ibebenta mo ba yung lupa na yun? Hindi naman. Di ba? Kung wala ka naman sa planong pagkakaperahan yun, bakit ka mag-i-invest for bahay mo na? Ang totoo niyan, sir, noon time na yun, wala akong bahay. Negosyo lang. Kasi yung negosyo ko, kaya magbayad ng renta. Ilang taon ako nun? 19. 19 years old ako, may anak na ako Magto-20 ako nung unang panganay ko Sa murang edad ko, sir, na-develop na ako na dapat magnegosyo ka muna bago ka bumili ng bahay mo. O ngayon, sir, ilan ang bahay ko? Turo mo, kahit saan dito, meron akong bahay dyan. Meron ako sa Manila, meron ako sa Baguio, meron ako dito sa Alcala. Hindi tatatapos ang bahay. Ngayon, gusto mo pa, sir, marami ka pa pera. Kumikita yung negosyo. Bumili ka ng kondo kung saan mo gusto bumili. May pera kayo, may panggastos ka Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, tinanong mo ko, kaya ko na lang nabanggit, sabi mo, ano ba ang dapat mo una magnegosyo? Kasi may mga tao, sir, na ang pangarap, magkaroon ng bahay. After ng pangarap na magkaroon ng bahay, tama na. Ilang taon lang, sir, makita mo, yun, naghihirap ulit. Walang pang-maintain ng bahay. Yung bahay nabubulok na, wala nang pang-maintain. Pag ang tao, binigyan mo ng 1 milyon, kahit gaano pa kalaking pera yan, kung hindi niya marunong hawakan yun, ang bilis malusaw yun. Sir, nag-start ako ng negosyo, wala ako puhunan. Inutang ko lang sa bangko lahat. Ngayon, sir, pag nangutang ka, tandaan mo, syempre, ang gusto mo magbayad. Hindi lang gusto, dapat siguraduhin mong magbabayad ka. Kaya yung pera na inutang niya, ginamit niya sa Negosyo. Hindi ko pwede panluho. So, nung makabawi na ako, eto na. Sir, yung dati nangungutang ngayon, nagpapautang na ngayon. Ako na nagpapautang ngayon, sir. Pulutin natin yung mga advice mo. Oo, maganda. Sa totoo, may pera ako. Sir, magko-compute na tayo, 58 ka na. 2 years na lang, 60 ka na, senior. Kung alam mong sapat na yung pera mo hanggang mag 70 o 80 years ka pa ngayon, enjoyin mo na. Ang lending at negosyo magkaiba. Ang negosyo, you're offering product and services. Ang lending, you're using your money para ipautang, which is yun talaga, sakit sa ulo. Kasi yung negosyong hindi kumita na nangutang sa inyo, tapos pag nalugi sila, nahirapan ka talaga maningil. Kaya ang tanong ko sa iyo, sir, nagpa-lending ka, Marami nang hindi nagbayad, wala na. ano bang collateral sa'yo? Wala. Ang mali doon, may pagkukulang ka din. Kulang ka sa management. Bakit? Hindi ka nang hingi ng collateral. Piece of advice, sir, kahit po yan kapamilya mo. Ang lalim po ng water source niyo, sir, no? Oo, malalim talaga para hindi kami maubusan. Ganun po ba yun? Oo, tabi kami na Makiling Santo Tomas, Batangas, tabi kami na Makiling. Yung Makiling kasi hot spring yun, di ba? 2,000 meters yun. Okay. Dinidrill nila para makakuha ng steam. Kumikita ba yan? Yung word na kumikita, sir, kikita talaga pag tinrabaho. Lahat tama ng negosyo, sir, Pag hindi mo tinrabaho, pinabayaan mo, of course, hindi kikita. Yung effort. Yun nga ang liit na effort, ang laki ng kita. Para sa isang simpleng taong gagaya ko, sir, wala naman akong paper mill. Ang mukha nyo, malaking factory kayo. Ito kasi, small planta lang to. Same din sa inyo, yung raw mat ninyo, available din. Pero, ang laki ng investment sa ganyan, sir, di ba? Talaga.
Oh, eto sir, simple lang. Siguro 1 million, malaki na yun. Sa inyo siguro ilang daang milyon yan to put up this factory, no? So sa atin kasi, sa negosyo natin, syempre, the more na malaki yung capital investment mo, syempre, malaki rin ang kitaan na pinag-uusapan. Yun lang naman yun eh. Like what you said, sir, kumikita po ba? Sir, hindi papasukin ni San Miguel Corporation ng tubig kung hindi kumikita. Hindi papasukin nila Asian Breweries yan kung hindi kumikita. Sila Summit, sila Nature Spring, sila Wilkins, lahat naman po sila is dala ng malalaking kumpanya. At kung hindi sila kumikita, kahit sabihin mo sa small bottle lang, imposible yun. Nandyan pa rin sila eh. Kahit sabihin mo, ang kita nila, sir, papiso-piso lang kada bote. Sabihin mo na yun lang kita nila kasi factory sila eh. Malakihan eh. Sa atin sa water refilling station, simple lang eh. Magkaroon ka ng magandang water supply, yung tubig na makukuha, paprocess lang natin, pag malinis na, napalaboratory natin, pwede nang inumin, benta na. Ilan ang kita? Okay, sa isang maliit na water station, yung pinakamaliit po, namumuhunan tayo ng mga 5 piso. Depende po sa value ng kuryente at tubig ninyo. Pero sir, pag pinag-usapan natin sir, siyempre malaki. Siyempre, pag malakas ang capacity, malakas ang production, Mag-start mo na sa small. hindi, yung malaki namin, ito na yung malaki namin sir eh. Parang small pa rin sa'yo eh. Small pa din. Oo. Magkano yun? Ano ba? Magkano investment doon? Okay, ito po 700,000 plus lang eh. Kumbaga sir, sabi ko nga, yung high-end ko, small pa rin sa'yo sir. Matipid yan kasi sir, kasi kagaya po ng system po na yan, we could provide 2 products po sir. Yung sinasabi kong 2 products, we could provide purified and distilled, or option, you can provide purified lang or distilled lang depending on the water source. In-explain na nila sa akin kanina, yung una, mineral lang. Kumbaga, pinilter mo lang. Yeah, correct. Yung purified, Lahat po ng minerals tanggal. hindi mo dinistill to, hindi. Okay, ganito yan. Ang purified and distilled are the same. Magkaiba lang po ng proseso. Distillation eh. Distillation ng distilled, correct. Kapag purification, purifying, maraming method. So, meron tayong method of yung filtration, tsaka reverse osmosis. Yan po yung mga method na yan. Reverse osmosis ako, sir. RO ka. RO ako. Nabanggit ko kanina na 2 product ang pwedeng magawa kasi sa distilled kasi, most of the time, ang TDS lang natin is 0 or 1. Ang baba talaga ng parameter ng tubig. Hindi, ano sinasabi mo TDS? TDS na Total dissolved solid. Ng raw. Ng finished product. Anong finished product? Yung distilled talaga, parang tubig ng baterya yan, sir. Kaya ko binabanggit na kaya niya mag-produce ng iba't iba. Kasi kanya rin, titipid kayo. Kasi itong reject water nito, tapon natin yung reject, nare-recycle pa natin. Kagaya kahapon, tama-tama, may kausap ako kahapon, yung kliyente ko, bumili package 9. Ngayon, ang reklamo niya, Sir Alfred, anong gagawin natin? Ang laki ng bill ko sa tubig. Technically, matipid sa kuryente. Sa tubig siya natatalo. Baka naman pwedeng i-adjust natin ng konti. So sabi ko, ang pwede natin gawin is recycled natin yung reject water sa isa pang machine. Tama naman, makakalahati pa yun. Kumbaga, tapon mo na yung kalahati, kukuha pa ng kalahati, so 25% lang ang tatapon. Pwede yun. Second pass yun. Second pass, opo. Parang yung sa dialysis center, sir. Ang tawag natin, chronic, sir. Di ba? Kapag double pass na yung tawag. So, yung double pass na yun, magiging applicable yun depending on the water source. Mataas ang salinity talaga ng tubig. Ano pang double pass mo doon, di ba? Nag-a-adjust kasi yung system natin depending on the water source. Kagaya niyo po, sabi niyo, ang tubig niyo malalim. Kasi mahal po ang pabaon eh. Mahal ang deep well. Ngayon, sa deep well drilling, wala rin pong kasiguruhan kung anong quality yung makukuha mo. Tama? Nature yan eh. Hindi mo alam kung anong klaseng tubig makukuha mo. Kung maalat ba, mataas ba yung mga contamination na makukuha mo. Nobody can tell. Ito lang ang sinasabi ko palagi. Bigyan mo ako ng water source na ipipilter ko. Ako yung sosolve pag nasa surface na. Anong kailangan mo ibigay ko sa iyo na sample ng tubig? Yung gagamitin nyo mismo. Gaano ka dami? At least 1 liter or 500 ml, kaya ko na yun. Kasi kami sa planta may mga boiler kami. Anong tinetest mo sa tubig? Lahat sir eh. Galing sa hardness? Lahat. Hardness, for example, may odor ba, turbid ba, lahat yun tinecheck ko sir eh. Kasi ang pinapalab ko sir, physical and chemical analysis. Ano yung component ng tubig niyo? Gaano kadaming tubig na kailangan mo? At least 1 liter or 500 ml. That's the best procedure namin. Yun po talaga sir eh. Bigyan kita ng tubig. Oo. Para yung machine po, ma-design po namin. Ito kasi ang usual na nangyayari, sir. Kapag nabigyan niyo ako ng water source, doon po ako makakapag-adjust kung anong klaseng membrane yung gagamitin ko, anong klaseng element yung ilalagay ko sa loob ng multimedia mo. Mas mako-customize ko siya. Tapos, ibibigay ko din sa iyo ilan ang gusto ko ma-generate na tubig. Of course, yun ang number 1 talaga, sir. How many container yung requirements ninyo? Kasi kapag kapos yung requirements ko, sir, sa pangangailangan nyo, sir, mabibiti naman. Sa amin, sir, kaya naman namin gamo kahit pang industrial pa yan eh. Kapag stress na yung client namin, alam ko na malakas na benta nun. Magka-plan talaga kayo magtayo na. Ito na, i-install na natin. Never take, sir, required pa rin kayo na
seminar eh. Hindi sa amin ha, sa UP. To cut the story short, yung mga essentials minerals na kailangan ng katawan natin, dapat nandiyan sa tubig na yan. Papadala kami ng tubig sa'yo. Ang plano namin, 3 sa bahay. Simple setup. Yan naman sir, kahit di ako nakakausap ng ibang mga client ko, may personal touch ko pa rin yan kasi ako gumagawa dun sa planta. Ako nag-check din dun, 5 and 6 namin. Kapag ka nagto 200 battery